Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. I mean, na nagkaroon ng pag-uusap ng ganon, which now, happy ako dahil yung sinasabi ni Ramil, nagkaroon ng pag-uusap ng ganon. Ang sinasabi But namin... not in that context, of course, as the senator is saying. Yung iba pang pag-uusap na tungkol sa destabilization and everything, last on poisoning, usapan ni PRRD yung sa kanila Ramil eh. Hindi naman sinasabi ni Aimee na hindi ko narinig yan kasi hindi naman lahat ng pag-uusap ng dalawa, present siya. Okay. So, balik tayo. Kumusta? Welcome. So, dito may buwelta ang abogado ni Madriaga nang tinawag si Madriaga ni Senador Aimee Marcos na sinungaling daw. Ang sabi naman ni Atty. Palad, kung siniraan niya si BBM, si Madriaga pa kaya? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito niyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama niyo sa pagkakataong ito. At patuloy tayo nakatutok sa mga mainit na isyu na may kaugnayan sa pangyayari sa ating lipunan. Para sa ating mga suking taga-subaybay, nanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang. At huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At sandali, kung saan man kayo nakasubaybay ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment kung saan kayo nakabase, iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. So, welcome sa lahat ng mga suking taga-subaybay sa ating live streaming. Sandali. Yeah. So, sandali. Kumusta ang signal natin ngayon? Parang wala muna tayo sa Facebook ngayon, no? Wala tayo sa Facebook. So, hello diyan sa London ng mga nagsubaybay sa atin. Welcome sa ating talakayan at medyo diferensyado signal natin. Sandali may nagkomento dito, wala akong kilalang politiko sa Mindanao na hindi magnanakaw. So, ibig sabihin, lahat na politiko sa Mindanao kilala mo. At kilala mo talaga na sila'y mga magnanakaw. So, very sweeping statement yan na lahat na politiko sa Mindanao ay magnanakaw. Kung may mga magnanakaw, pero ayon sa aklat ni Attorney, meron din umanong mga namumuhay na yung aklat. Kay Attorney Alexander Lacson. Totoong maraming magnanakaw pero meron pa umanong mga natira na tapat sa bayan at yun ang dahilan kung bakit ang ating gobyerno ay nagpatuloy. Hindi dahil sa daming magnanakaw,
kundi dahil sa mga natirang tapat. Kumusta signal natin? Dahil di tayo nakapag-live sa... Okay. Diferensyado signal kasi. No? Pumupula, 0. Okay na ba ang signal natin sa live ngayon? Paki-comment lang. Oh. May katanungan tayo dito. Matapos sinabi ni Senador Amy Marcos na sinungaling o ano si Madriaga, ang tanong, naniniwala ka ba na si Madriaga ay sinungaling? So nangunguna ngayon ang no, 59%, habang 41% ang yes. Yun ang nakita natin. So kaugnay sa pahayag ni Senador Amy Marcos, Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. yan, galit na galit si Amy Marcos dito. Pero ang sabi naman ni ang sabi naman ni Attorney Meron Palad, din po obviously kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itong agreement for term sharing, at meron pang pag hindi sumunod si Pangulong Bongbong Marcos, either people power, either poisoning, etc. To which Senator Amy Marcos was saying it is all a lie. Narinig ko sa press con yun. Ang masasabi ko lang dyan, usapan to ni PRRD sa Ramil. Wala naman siya dun eh. So paano niya masasabing lie? Then she accused... Hold on, sir. But what Ramil said was that BBM and Amy Marcos went to Rodrigo Duterte to talk about him being president, BBM, and Sara Duterte being vice president. Yun po yung nasa affidavit niya, hindi Yes. ba? So nandun si Senator Amy. Merong isang pag-uusap doon na nandun si Ramil mismo. Sabi ko sa kanya, anong itsura mo na? Tony, pag nandun ako sa bahay niya, itsurang matandang-matanda na ako, tumutulong ako sa kitchen, ganyan, palakad-lakad. Andun si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramil, pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, lasunin kita, palason kita. And reaction ni BBM? Sabi niya, yumuko, tahimik lang. Yun yung kanyang narration sa akin. Yung sinasabi ni Senator Amy na sinungaling yan, hindi totoo yan, hindi naman lahat ng pag-uusap na PRRD sa ni Ramil kasama siya eh. Diba? So yung kanyang accusation na sinungaling yan, hindi totoo, sinungaling yan si Ramil, we heard the worst kay Senator Amy, diba? We heard the worst na sinabi niya sa kanyang kapatid, what more kay Ramil. So sinasabi ko lang, usapan to nung dalawa, wala ka doon sa kwentuhan nila. I understand, sir. I understand what you're saying. But we need to point out and underscore that in his affidavit, ang sabi niya, di ko muna lalagyan ng title, Amy Marcos and Bongbong Marcos pumunta kay Rodrigo Duterte at doon sinabi na tatakbo si BBM Presidente, tatakbo si Sara Duterte bilang Vice-Presidente at magkakaroon ng term share. Nandun po siya, po si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, doon sa pag-uusap na yon. Yeah, at least kinoconfirm ni Senator Amy na nagkaroon ng pag-uusap ng ganon, which now, happy ako dahil yung sinasabi ni Ramil, nagkaroon ng pag-uusap ng ganon. Ang sinasabi But namin... not in that context, of course, as the Senator is saying. Yung iba pang pag-uusap na tungkol sa destabilization and everything, lason poisoning, usapan ni PRRD yung sa Ramil eh. Hindi naman sinasabi ni Amy na hindi ko narinig yan kasi hindi naman lahat ng pag-uusap ng dalawa, present siya. yan ang sagot ni Attorney Palad. Pero may kumakalat ngayon sa social media at ito din ang tinatalakay ni Ted Filon.
bakit daw ang cheque na natanggap, merong 2 cheque na natanggap sa pangalan ni Madriaga. 2023 ba yun? Kung 2023, yun ang pagkahuli ni Madriaga. 2023 nahuli, 2023 natiwalag siya. At identical ang cheque. Kaya nga, ito ang sabi ni Harry Roque dito, fake talaga itong si Madriaga. 2023, meron pa siyang sinabi, vangag na ang presidente. Identical check numbers pa. Pahiya naman kayo. Fake evidence na nga. Super palpak pa. Yun ang banat ni Harry Roque. Ano ang masasabi ninyo? At ito ang interview ni Ted Filon. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. All right, 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron ka, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Pwede na matanong yan. Pero sayang hindi natanong yan. So pinag-aralan ba nila talaga yung supplemental affidavit na 48 million at 4 million inisyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangalan ni Madriaga? Si Madriaga, April 18 ang cheque. Pero nakita, ito'y kumakalat talaga na pareho ang numero ng cheque. At April 18, 2023. So lumalabas dito na may pagsusuwagan na sa pahayag dahil mga July siya na kulong si Madriaga. Oh. So sana sa isinagawang hearing ang Committee on Justice, nakita nila ito at tinanong nila ito kung bakit taong 2023 na nasa ICC na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang ganitong mga kakulangan, hindi pa rin sapat na basihan basta lang bansagang sinungaling na si Madriaga batay sa pahayag ni Harry Roque. Bakit? Kung
tingnan natin ang sa mga live ni Harry Roque, sa mga post ni Harry Roque, sabi niya, hindi talaga umano dapat paniwalaan si Madriaga. Ang argumento niya, si Madriaga ay may kasalukuyang kasong kinaharap, kasong kriminal. So, ngayon, kung sasakyan natin ang kanyang lohika na si Madriaga ay hindi dapat paniwalaan dahil may kasong kriminal, ang tanong, si Harry Roque wala bang kasong kriminal? Kung ang basihan lang ng kredibilidad ay yung kasalukuyang kasong kriminal na kinahaharap ng isang tao, di po ba si Harry Roque meron ding kasong kriminal? So kung susundan natin ang argumento niya, hindi dapat paniniwalaan si Ramel Madriaga daw dahil sa kanyang kasong kriminal. Lalabas na pareho silang dalawa na hindi dapat paniniwalaan dahil may kaso din. Kabilang na mismo si Harry Roque kung sundin natin yung argumento niya. So ibig sabihin, yung argumento niya na may kasong kriminal si Madriaga, hindi dapat paniniwalaan, magiging self-defeating ang argumento ni Harry Roque dahil siya ay may kasong kriminal din. So, ang mahalagang tingnan dito, yung ebidensya at katotohanan ng pahayag. Hindi yung personalidad lang na pagsasalita. Dahil sa batas, hindi pwedeng madiskwalipika ang isang testigo dahil lang sa kaniyang kasalukuyang kaso. Kung maalala ninyo, sa kaso ni Senador Laila de Lima noon, mga convicted drug lords ang nagiging saksi, di ba? Pero pinakinggan yan sa korte. Ngunit, napawalang sala si de Lima. Okay. Kung ihambing natin si Harry Roque na maingay sa social media na hindi dapat paniwalaan si Madriaga, napansin nyo ba? Si Madriaga, ayon sa kanyang pahayag, di dapat paniwalaan dahil may kaharap na kaso. Pareho sila. So therefore, hindi dapat din paniwalaan si Roque. Pero si Madriaga, humarap talaga sa kanyang kaso at nasa kulungan. Samantalang si Roque, ano nangyari? Kinasuhan man siya ng patong-patong, umiwas at nagtago. So wanted siya. Di ba? But hindi niya hinarap yung kaso niya. Si Madriaga, hinarap niya. Si Roque, private prosecutor niyan sa kaso ni Madriaga. Pero sa kaso ni Roque, si Roque ay nagtatago sa ibang bansa. Okay? Now, may ulat na mabigat daw umano ito na ebidensya laban sa Vice President. Pinasasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyon-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongresista mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, maaari mo bang idetalye itong desisyon ng COA? Yes, JG, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa inilabas nga po nitong desisyon sa apila ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasasaoli po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay VP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. Jiggy. At Marian, ano naging basihan dito ng COA?
Yes, Jiggy, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, ay biguraw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangang justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million pesos yung ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila yung kampo ng bise na meron namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Wala po kasing inilatag yung kampo ng bise na detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay na tagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga po ng 3.5 million pesos. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite yung OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Jiggy. Paano ito makaka-apekto sa impeachment proceedings, itong desisyon ng COA? Jiggy, para po kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malinaw na ebidensya itong notice of disallowance sa maling paggamit ng OVP ng confidential funds. Naniniwala rin po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kahit pa hindi isama yung testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw yung impeachment complaints laban sa bise base lamang sa desisyon ng COA. Gayon din po doon sa mga findings ng NBI na wala nga po yung pagkakapareho yung lagda doon sa acknowledgement receipts. Gayon din doon sa mga findings ng PSA na wala nga pong records, itong mga nakatanggap ng confidential funds. Narito po yung kanilang pahayag. I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kahapon, magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. At normally, Marian, ay pwedeng iapila o di kaya ay magsumite ng karagdagang mga dokumento sa COA kung kailangang i-justify, kumbaga. Pero sa case ni VP Sara, paano mangyayari dito? Jiggy, final na yung pinag-uusapan natin, final na po itong inisyong desisyon ng COA sa kanilang notice of disallowance. Pinagtibay, kumbaga, ng COA itong inisyo nila. Ibig sabihin po, yung may irregular Okay.